Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, Yahweh, El Shaddai, the Creator of heaven and earth. For He is amazing, He is awesome, He is holy, He is righteous. He is omnipotent, omnipresent, omniscient, Holy Father. He created us in His image and likeness. And so time will come, we will be like our Father, inside and out. And that's why He sent Jesus Christ to us, for us to be cleansed, for us to be healed, for us to be like Jesus, perfect in the eyes of our Father. And I thank my Jesus Christ, the only Savior, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty God, for giving His life on the cross for His friends. We are the friends of Jesus, and He will come again the second time around to judge the people at the last days. And He's the one writing our names in His book of life. We must be joyous because Jesus is not only our Savior, but also our friend. He's the bridegroom. He's the commander of the army of the Almighty God. He's the Emmanuel, the Messiah, the kinsman redeemer, the man clothed in linen with an inkhorn. And I thank the Holy Spirit for showering us with gifts. Gift of faith, gift of miracles, gift of healing, gift of knowledge and wisdom, gift of speaking in tongues, gift of prophecy, gift of discernment or discerning different kinds of spirit, gift of translating different tongues. And for the fruits of the Holy Spirit. So people will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father if we have the fruits of the Holy Spirit. So last time we read Genesis chapter 37. Iska, we read Genesis chapter 37. It's about the dreams of Joseph, that someday he will become a great man. Ito sa Genesis chapter 37. So, dalawang klase yung kanyang dreams. So, nung time na to, for recap, he was only 17 years old when he dreamt. And he was working for his father. So, parang siya yung right-hand man ng kanyang father. Taga-sumbong kung anong ginagawa ng kanyang mga kuya. Kaya yung mga brothers niya, tagal sa kanya, naiinggit sa kanya dahil yung father din niya, binigyan siya ng multicolored tunic or tunic of many colors. Mahal na mahal ni Israel si Joseph. Joseph means God will add. So, kanyang dalawang dreams. Yung first dream niya, yung mga stalks ng mga nag-apas na or na-harvest, ng mga straw, ng mga stalks ng mga wheat or barley, may kanya-kanya silang hawak. Ngayon, nung itinayo nila, yumuko yung stalks ng kanyang mga brothers
sa kanya, yung kanya naka-stand lang, pero nagyukuan sa kanya yung mga sheaves or stalks. Yung bundle of stalks, yumuko sa bundle of stalks ni Joseph, yun ang kanyang first dream. So nagalit ang kanyang mga brothers sa kanya. So that's the first dream. Hindi pa ito binabanggit, no, na hindi binabanggit na dinig ni Israel yon. Pero dito sa pangalawang dream, nakikinig na rin yung kanyang father. Yung kanyang pangalawang dream, yung sun and moon and the stars, 11 stars bowed down to Joseph. Yung sun, si Israel, yung moon, si Leah, and the 11 stars, yung kanyang 11 brothers. So, he was rebuked by his father, Israel. But, his father kept the matter in his mind. Isinaisip ng kanyang tatay yon. Nasa isip ng tatay niya yon. Kahit na nirebuke niya si Joseph, nasa isip ni Israel yon na yung kanyang panaginip. So, alam niya. At dahil sa galit sa kanyang mga brothers, hindi nila matatanggap na sila ay yuyuko or paglilingkuran si Joseph dahil sila ay mas matatanda. Kaya kinaingitan siya kasi ang ganda ng kanyang tunic. Yung ibang mga brothers walang tunic, siya lang ang meron. Na iba-iba ang colors. So mahal 'yon. So inutusan ng kanyang mga anak, no, mali. Nung inutusan ng kanyang tatay, si Israel, inutusan niya ang kanyang mga anak, yung 10 na kanyang mga kapatid, kasi si Benjamin ito bata pa, no? So 10 lang sila nagpunta ng Shechem, no? From Hebron to Shechem, no? So ilang hours yun, napakalayo noon, from Hebron to Shechem, to check on his brothers. Utos yun ni Israel para nga kung ano ba, pinapakain ba ng maayos yung mga animals natin, may mga nanghihina ba. Siya ang taga-sumbong, kaya pina-check sa kanya. At ibang itsura ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Dahil yung ibang mga kapatid niya, iba naman ang nanay noon. Ito ang nanay niya ay si Rachel. So iba ang itsura niya. Yung iba ang nanay si Bilha, yung dalawa nanay si Zilpa. Tapos yung 6 ang nanay ay si Leah. So itong si Joseph, gwapo siya. Handsome siya. Tsaka iba yung kanyang dating, no? Alam niyo ba yun? Sa mga magkakapatid, iba-ibang mga traits ang mga magkakapatid. Merong malakas ang dating, merong simple lang, ganun. Siya, very striking. Yung kanyang features at saka yung kanyang yung dating. Ano ba yung dating sa English? Ano ba yan? Yung Tagalog. Ano man Tagalog na to? Yung kanyang presensya. Aura. Iba yung kanyang presence. Pag nakita siya ng mga tao, iba yung kanyang presence. So, nung pumunta from Hebron to Shechem, nagpunta siya. Tapos may nakita siyang tao doon. Sabi ng tao sa kanya, wala dito yung mga brothers mo. Nagpunta sa Dothan. So, mas malayo yung Dothan. So, from Hebron to Shechem. And then from Dothan, nasa taas pa rin yun. Mag-isa lang siya. Donkey or camel ang sakay niya, pero mas mabilis tumakbo yung camel. So pumunta siya doon. So ilang hours na naman yun. So may mga baon siyang pagkain, tsaka water. So nasa Dothan na siya,
kitang-kita siya ng mga kanyang kapatid. Kahit malayo siya dahil nga suot-suot niya yung tunic of many colors. Oy, sino yung parating na yan? Ayun, nandiyan na naman yung mayabang na yan. Di ba, papatayin natin yan. Patayin na natin yan. Nagigigil na ako dyan. Parang gano'n na yung kanilang usapan. So, lahat sila galit, no? Lahat sila. Pero itong si Ruben, since may kasalanan siya sa kanyang father, gusto yung luminis ang kanyang pangalan dahil alam niya na favorite si Joseph. Sabi niya, huwag natin patayin. Ihulog na lang natin siya sa pit, no? Yun ang sabi ni Ruben dahil siya yung panganay. Dahil takot siya sa tatay niya, nakatitabihan niya si Bilha, no? Nagkaroon sila ng relasyon ni Bilha. So, noon pa man, mga ganun na mga pangyayari. There's nothing new under the sun. Kaya gusto niyang ilagay sa pit para ibalik niya sa tatay niya, para pag present niya sa tatay niya, ito na po si Joseph. Nawawala si Joseph. Asan si Joseph? Ito na po si Joseph. Dala-dala ko. Magugulat sa kanyang tao. Uy, salamat Ruben. Yun ang kanyang ina-expect. Kasi nga, may kasalanan siya sa tatay niya. Tinanggal nila, bago nila ihulog sa butas or sa pit, si Joseph tinanggal yung multicolored tunic. Yung tunic parang trench coat, no? Ganun kahaba. So nung hinahagis na nila doon, tapos kumain muna sila, napagod sila. Nakita nila merong trader. Napag-isipan nila na ibenta itong si Judah. Si Judah ang nakaisip na ibenta si Joseph at huwag patayin. So, si Judah ang nag-save sa kanyang brother. Sino si Judah? Sa kanya galing sa kanya associated si Jesus. Anong sinabi ni Judah? What profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother in our flesh. And his brother listened. So he was saved by his brother Judah. So alam na natin kung bakit si Judah sa kanya associated si Jesus Christ. Ito yung reason. Joseph was saved by Judah from death. Hindi patayin ang kapatid dahil he is our brother and our flesh. So sinave niya ang kanyang kapatid na si Joseph. Si Jesus Christ, sinave niya tayo. Nakikita niyo na naman ang similarity kay Jesus. Hindi mawawala sa usapan natin si Jesus. He is our Savior. Kaya nga, sa kanya associated si Jesus. Adopted son siya ni Joseph. Although hindi by blood, no, adopted sa kanya. Kasi nga, si Joseph from Judah, from the lineage of Judah. So, na-save si Joseph at siya ay binenta sa Egypt. Binenta sa mga Midianites and then sa Egypt kay Potiphar. At umiyak ngayon si Israel or Jacob dahil ang pinakita lang sa kanya ng mga anak niya ay yung tunic na may dugo dahil nagpatay pa sila ng goat. Pinagplanuhan nila kung paano sasabihin na sa tatay nila. Pumatay sila ng goat para to conceal what they've done, to conceal that they have sold Joseph.
kunyari, pinatay ng animals. Kasi nung time na yon, ano lang yon, pathway lang, walang kalye, maraming animals, pagdadaan ka sa mga, walang kalye nun. So yung mga animals, left and right yan, no? Ang pasok ng mga animals. Hindi man madami ang tao, yung sa mga parang probinsya, di ba? Minsan, pag or sa bundok, pupunta ka ng bundok, kasi nga iba nga ang lugar noon time na yun. Parang ano lang, path, no? Parang path lang. Or trailway. Hindi siya road. Kasi nga, ang dumadaan lang ay camel, at saka yung mga may mga gulong na may hila-hila ng donkey. Ganun lang. Ngayon, di ba yung mga kalye, malaki? Tsaka, hindi sementado noon. Okay? At saka, pag gabi, may tendency na sugurin ng mga animals, ng mga wild beasts. Kaya yun ang kanilang pinalabas sa tatay nila na pinatay ng mga wild beasts. Si Joseph, at nagkadurog-durog at kinain. So, napunta sa Egypt si Joseph. So, that's Genesis chapter 37, no? Na siya ay na-save from death by Judah. Ngayon, dito sa Genesis chapter 38. Kaya nga ito, Genesis chapter 38, puro si Judah to. Walang nabanggit na mga brothers or sisters, except si Dinah, no? Merong isang chapter na puro si Dinah kung anong nangyari sa kanya. Ngayon, itong si Judah, itong chapter 38. It came to pass at that time, Genesis chapter 38, that Judah departed from his brothers and visited a certain Adullamite whose name was Hira. Si Hira, kaibigan niya. Umalis siya sa kanyang mga kapatid. Siyempre, nakikipagdabarkad siya. Nakikipagkaibigan siya. Siyempre, nagkakaroon na siya ng kaibigan, yung bawat magkakapatid. Hindi lang sila na ang magkakaibigan kahit magkapatid sila. Meron pa silang mga outside na mga kilala. So, meron siyang binisita. Si Hira, Adullamite, no? Isa siyang Adullamite. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua, and he married her and went into her. So, maraming years na ang nakalipas. No? Itinago na nila yung nangyari. Na ibinenta nila si Joseph. Kinalimutan na nila yun. Ayaw nilang pag-usapan na isip nila patay na si Joseph. So sa isip nila patay na si Joseph. Ito naman, tuloy-tuloy naman ang buhay ng mga kapatid niya. Gaya nitong si Judah. So si Judah, nakakita ng babae, nagustuhan niya si Shua, Canaanite, and he married her and went into her. So nagtabi na sila. So she conceived and bore a son, and he called his name Firstborn ni Judah, named was It means watchful, awake, or alert. No? Dito ba galing yung emergency? Kasi watchful, alert, awake, emergency. But di ba? Dito ba galing yun? Emergency. Emerge. Ba't ganon? Ngayon, meron naman siyang anak na pangalawa, si Judah. Ibig sabihin naman ng kanyang pangalan, she conceived again and bore a son, and she called his name Onan.
Onan ang name ng kanyang pangalawang anak, which means vigorous, powerful, or strong. Or to experience much trouble or have much vigor. Yun ibig sabihin ng Onan. And she conceived yet again and bore a son, and she called his name Shelah. Sa pangatatlo ang anak niya ni Judah kay Shua. So ang pangatlo ay si Shelah, which means petition, request, or quiet prayer. He was at Shechib or Shezeb when she bore him. Si Judah ay nasa Shezeb nung nanganak si Shua kay Shelah. Anong ibig sabihin ng Shezeb? Shezeb means deceitful, falsified, or lying. Hindi malalagay itong mga names and places dahil lang sa dahil lang sa gusto lang ilagay, kundi may ibig sabihin. Shezeb means deceitful, falsified, or lying. No? Tandaan natin, nung pinanganak si Shelah, nandun si Judah. Then Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. So, madami na namang years ang dumaan, lumaki na si Kinuhanan niya ng asawa si So, mga 50 years na itong dumaan, ano? Ha? 50 years na ba? $50 na si Judah. Pero, yung dumaan, mga 20 years or 25 years. So, wala na si wala na si Joseph dito. Then Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, yung pangalan ni Judah, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord killed him. Wicked si kaya pinatay ni Almighty Father si So, ang nangyari kay Tamar, naging widow siya. And Judah said to Onan, "Go into your brother's wife and marry her and raise up an heir to your brother." Tabihan mo yung asawa ng kuya mo. Excuse. Para merong anak, at yung anak na yon ay may ipapangalan under sa iyong kuya. Ganun kasi ang tradition noon, na pag yung kuya ay namatay, no, at nasa law yun sa Mosaic law, pag yung kuya namatay, may brother, sasaluhin niya ngayon yung asawa ng kanyang brother kung walang anak. Tapos siya ngayon ang mag-impregnate dun sa kanyang sister-in-law, pero yung baby or yung bata or yung anak under sa name ng brother na namatay. Kaya ang sabi ni Judah, "Go into your brother's wife and marry her and raise up an heir to your brother." So pag nagtabi na nung time na yon ang babae at lalaki, ibig sabihin mag-asawa na sila. Unless na lang kung sasabihin, hindi, concubine lang kita, no? Verse 9, but Onan knew that the heir would not be his. Kaya nga itong si Onan, alam niya na pag nabuntis, itong si Tamar, hindi magiging under sa name niya yung bata. Kasi nga, magiging under sa name ng kuya niya na namatay na si And it came to pass when he went into his brother's wife that he emitted on the ground, lest he should give an heir to his brother. So, nung nagtabi sila ni Tamar, lagi niyang ginagawa, pang tatabi sila ni Tamar,
instead na mabuntis si Tamar, hindi na mabuntis si Tamar. Bakit? He emitted on the ground. Ano to? Withdrawal. Hindi niya nilalagay yung seed niya o yung sperm niya sa womb ni Tamar, no? Anong ginagawa niya? Itinatapon niya. Nagwi-withdrawal method. Kasi nga ayaw niya na mabuntis si Tamar kasi hindi naman magiging kanya kundi sa kanyang brother. Lest he should give an heir to his brother. At pag nagkaroon ng heir ang kanyang brother, yun ang magmamana kung ano yung para sa kanyang brother, no? So hindi magiging kanya. Ibig sabihin, naintindihan natin, si wala na. Ngayon, ginamit si Onan para mabuntis si Tamar. Ngayon, pag nabuntis si Tamar, gamit ang seed or sperm ni Onan, under pa rin yun kay Ngayon, itong pag yung mana or inheritance ni mapupunta ngayon dun sa anak ni Onan, pero hindi siya identified kay Onan, kundi kay Kaya ayaw ni Onan. Kaya nag-withdrawal method siya. And the thing which he did displeased the Lord. Galit si Almighty Father. Kasi injustice yun. Ginagawa ni Onan. And it's just for lust and not for procreating or multiplying. Kaya nagtatabi ang babae at lalaki ay para to procreate. Yun ang primary purpose. Hindi para sa lust of the flesh, kundi ang purpose ni Almighty Father. For people to procreate. For people to subdue the earth. Punuin ang mundo. Yun ang goal ni Almighty Father, not for lust. Pero anong ginagawa ng mga tao ngayon? They do it for lust. Gumagamit sila ng mga pills. Gumagamit sila ng mga kung ano-anong mga gamit. Kaya yung mga bagay na yun, nakakaroon ka ng may side effect yun sa babae. At may side effect din yun sa lalaki. Kasi pag nagtabi yung babae at lalaki, nagpapalitan sila ng fluids. Kaya nga may yung mga sexually transmitted disease, kaya nagkakahawahan, kasi nagpapalitan ng fluids ang babae at lalaki pag nagtatabi. Kaya kung ikaw ay uminom ng gamot, na kung anumang gamot yun, nagpapalitan kayo ng fluids ng asawa mo, damay din yung lalaki, kahit hindi siya umiinom ng gamot. So tingnan niyo bakit may mga sakit ang mga lalaki ngayon na prostate cancer. Bakit ang dami ngayon lalaki na merong prostate cancer? Pati yung rubber, no? Merong ano yun chemical din yun. Gawa yun sa chemical. So, sino ang pumapatay sa mga tao? Tayo rin. Decision natin. Kaya nagkakasakit tayo. Due to our wickedness. Tapos sisisihin natin kung sino-sino, maghanap tayo ng mga masisisi na tao. Aminin natin, tayo may kasalanan na. Verse 10, and the thing which he did displeased the Lord, therefore he killed him also. Namatay si Onan, pinatay ni Almighty Father. Dahil nga si Onan was wicked. Hindi natuwa si Almighty Father sa kalokohan. It was evil in the eyes of the Lord.
Verse 11, then Judah said to Tamar, his daughter-in-law, remain a widow in your father's house, till my son Shelah is grown, for he said, lest he also die like his brothers. And Tamar went and dwelt in her father's house. Umuwi ka muna sa inyo, Tamar. Bata pa kasi si Shelah. So si Shelah na ang nag-iisang anak ni Judah. At buhay pa si Shua nito. Pinauwi niya si Tamar sa kanyang father. Toong tatay, no? Father ni Tamar. Umuwi ka muna, Tamar, sa tatay mo. Doon ka muna. Hanggang bata pa si Shelah. Pero ang totoo, hindi naman talaga niya gusto na mapamangasawa ni Shelah si Tamar. Dahil baka mamatay din si Shelah. Kaya nga, itong si Shelah, sa verse 5, nung pinanganak si Shelah, he was at Shezib when she bore him. Si Judah nasa Shezib nung nanganak siya kay Shelah. Anong Shezib? Deceitful, falsified, or lying. Nakita niyo na yung connection? Ha? Ibig sabihin nun, magsisinungaling. Nung pinanganak si Shelah, si Judah ay magsisinungaling. May gagawin siyang kasinungalingan. Ayun na nga. ano yun na nga? Ito na nga yun. Nung pinauwi niya si Tamar sa kanyang father at kunyari, ay paglubaki na lang si Shelah, sige umuwi ka muna sa tatay mo. Dahil ayaw niyang mamatay si Shelah. Kaya nga sa verse 5, nasaan siya? Nasa Shezib. Shezib means falsified, deceitful, or lying. He was lying. So ngayon, ganun nga ang ginawa ni Tamar, umuwi siya sa kanyang tatay. Now, in the process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died. Namatay din yung wife ni Judah, si Shua. Dumaan na rin yung time, no? So, itong chapter na to, yung mga nangyayari sa Bible, hindi lang yun na next week, next year, 5 years from now. Maraming taon ang dumadaan. And Judah was comforted and went up to his sheep shearers at Timnah, he and his friend Hira the Adullamite. So, binanggitan naman si Hira, the Adullamite, kasi best friend niya. So, ano ulit sila ni Hira, the Adullamite. Hira means noble family, splendid, or liberty, or free man. Malaya. So, malaya na si, si Judah. And it was told Tamar, saying, look, your father-in-law is going to Timnah to share his sheep. Pupunta yung father-in-law mo, yung binan mo sa Timnah, oh. Ganon kasi sa lugar. Pag mga probinsya, uy, saan pupunta yun? Laging ganon, sa probinsya nakatira na ako, no? Mapapadaan ka lang sa isang lugar. Saan ka pupunta? Ay, ba't tinatanong? Masyadong curious yung mga tao. Dadaan lang sa bahay. O, saan ang punta mo? Ganun lang sa probinsya. No? Nung time na to, ganun din. Wala kasing TV noon. Walang magawa ang mga tao. Kundi pag may makakakitang dumadaan, gusto na may makausap. Ito naman, ganun sa probinsya eh. Ganun na experience na ba yun? Hindi. Naka-experience na ako nun kasi nga, liblib na lugar. Tapos pag may dadaan na tao, uy! Gulat na gulat sila pag may naman tao. Saan ka pupunta? Ako naman, bakit naman tinatanong? Anong pakialam mo kung saan napupunta? Ba't gusto pang alaman? So, yung mga tao, alam nila yung kilos, parang baryo, or basta sa probinsya, ganun eh. Alam nila yung kilos ng tao kung saan napunta nun. Kasi nga, yung mga tao, magaganon, masalita. Curious sila, saan ang punta nun? Saan ang ano nun? Machismis, no, yung mga tao. Verse 14, so she took off her widow's garments, covered herself with a veil, and wrapped herself, and sat in an open place, which was on the way to Timnah. Umupo siya.
sa open place. Hinabad niya ang kanyang widow's garment, naglagay siya ng veil, no? Tinakban niya yung sarili niya, takip na takip yung sarili niya. So, hindi siya nakilala ng mga tao. Umupo siya ngayon sa open place. Parang naka-display siya, ganon. Pag ang babae, naka-display sa kalye, ba't naka-display yun sa kalye? Ibig sabihin, harlot yun. Up to now, sa Quezon Ave, pag may mga naka-display sa kalye sa gabi, maggugulat ka, ba't may babae dun sa kalye? Gabi na, nasa kalye pa, magandang ayos, nagpapabenta yon. Benta ba? Nagpapabili? Ano bang tawag doon? Harlot, no? Kahit sa ibang bansa, ganun din. Pag nasa kalye, no? Tapos fully made up, nagbebenta yon. Babae, mag-isa ka lang. So, ito din, ganun din ginawa niya. Pero nung time na yun, ang style nila, naka-cover sila. Kasi nakakahiya ang kanilang ginagawa. Hindi na tinatanggal yun. Yung takip nila. Kasi nakakahiya eh. So, noon pa man, may mga harlot na nasa kalye na nagbabantay. Nag-aantay ng mga buyers. Or buyers ba tawag doon? Parokyano. Ba't parokyano? So, ganun nga ang ginawa ni Tamar. So, babae na naman ang nagdesisyon. Ang gagaling ng mga babae, di ba? Ang gagaling ng utak. Ganun na. For she saw that Shelah was grown. Binata na si Shelah, malaki na, pwede nang mag-asawa. And she was not given to him as a wife. Hindi ibinagay si Tamar kay Shelah. Dahil natatakot si Judah na baka mamatay si Shelah. Hindi mo sa akin binigay si Shelah. Gagawa ngayon ako ng paraan para magkaanak ako. Nagpunta ka ng sa team na. Magsusuot ako ngayon ng kunyari, harlot ako. Nakaisip ng paraan itong si Tamar. When Judah saw her, he thought she was a harlot because she had covered her face. Kasi nga nakakahiya noon ang ginagawa ng mga harlot, kahiyahiyain sa family. Ngayon hindi na, no? Hindi na nagtatakip ng mga harlot sa kalye. Naka-open lahat, na pati yung damit nila open na sila. Pero noon nakatakip. Covered na covered yun, no? Pag ganun harlot yun. Kasi nakakahiya. Ngayon proud na proud pa. Hindi nahihiya. Verse 16, then he turned to her, by the way, and said, please let me come into you. Please, tabihan mo ako. Usapan sila ganon. For he did not know that she was his daughter-in-law. Hindi niya alam na daughter-in-law niya yun. Kasi nga nakatakip. Tabihan mo ako. Sabi ni Judah. For she said, so she said, what will you give me? Anong ibibigay mo sa akin pag tumabi ako sa'yo? When you come into me? Anong bibigay mo sa akin? That you may come into me. Verse 17. And he said, I will send a young goat from the flock. Ang bayad ko sa'yo, young goat from the flock. Yun ang babayad ko sa'yo. Kasi nga, pag madami kang mga flocks, parang pera to. Pera na yun pag marami kang mga alagang hayop. So she said, will you give me a pledge till you send it? Magbibigay ka ba sa akin ng promissory note? Or pledge? Asan ang pledge mo? Mamaya, hindi mo ako balikan, hindi mo ako bayaran. Mag-pledge ka muna sa akin. Asan yung promissory note mo? Then he said, what pledge shall I give you? Anong pledge ba ang gusto mo para kakatunayan at papadala ko sa'yo yung young goat? Anong katunayan gusto mo? So she said, your signet, your cord, and your staff that is in your hand. So noong time na yun, ang mga tao, meron silang signet. Ano yung signet? Yung signet para siyang stamp, no? Mag-stamp, pang-stamp yun.
imbis na magpipirma ka, imbis na pipirma ka, stamp ang ginagawa ng mga tao. Kaya importante yung stamp. Hindi mo dapat iwala yon dahil yun yung mga pakikipag-business dealings mo. Importante yon. And your cord. Okay? Ano yung cord na to? Belt to. Katunayan. Kasi yung mga tao nun may mga belt. May mga tali. And your staff that is in your hand. Ang mga lalaki rin nun, at saka mga babae, kaya pag matanda, may staff sila, no? Yung cane. Kaso staff, mas mahaba kumpara sa cane. Bakit sila merong staff? Meron silang staff kasi nga pag maglalakad sila, makakakita sila ng hayop na mga ligaw na hayop. Ipinangpapalo nila yon, no? Pag mga wild beast, pinanglalaban nila yon. Or pag aakyat sila ng bundok, nakakatulong yung staff na yon to balance their yung pag-aakyat ng bundok or at saka kasi nun mabato, okay, lubak-lubak, kailangan ng staff. At saka sa gabi kailangan din ng staff. Kaya kahit hindi matanda, meron silang staff na dala-dala. At saka para rin sa mga animals na goats and sheep, dahil nga yung staff na yon, dito kayo yung parang ginagather mo yung mga animals, kaya importante yon. Then he gave them to her and went into her, and she conceived by him. Nabuntis siya kasi nga binigay niya yung cord, yung signet, no, yung pang-sign, at saka yung staff. Sa pag-uwi niya ng bahay, wala siyang dala-dalang staff, wala siyang dalang signet, wala siyang dalang cord. So, nagtabi sila. Hindi niya alam. Bakit hindi niya nakilala ang kanyang daughter-in-law? Kasi nga, merong takip. Kahit na magtatabi sila, yung takip sa mukha, hindi tinatanggal. Kasi nga, kahihiyan yon. Verse 19, so she arose and went away and laid aside her veil and put on the garments of her widowhood. Nagsuot ulit siya ng damit na pang widow. Ibig sabihin, kaya siya magsusuot ng widow, ibig sabihin may asawa siya, pero namatay ang kanyang asawa. Kasi hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba, no? Yun ang tradition noon. And Judah, talagang si Judah, sent the young goat by the hand of his friend the Adullamite, si Hira. Yung kanyang best friend. Hira, dalhin mo nga tong young goat dun sa babae. Sinong babae? Yung babae. O, tito mo. Ay. And Judah sent the young goat by the hand of his friend, the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he did not find her. Hindi nakita ni Hira yung babae. Ito, dali mo yung goat, dali dun sa babae, doon sa may tabi ng gilid ng road, papuntang Timna. May babae ron eh. Meron siyang takip, harlot siya. Tinabihan ko siya. Ngayon, nasa akin yung cord, nasa kanya yung cord, nasa kanya yung signet, nasa kanya yung staff ko. Kailangan ko makuha yon. Ito yung young goat, ibigay mo sa babaeng harlot, sa may roadside ng Timna nakaupo. To receive the pledge from the woman's hand, but he did not find her. Hindi nakita. Verse 21, then he asked the men of that place, saying, where is the harlot who was openly by the roadside? Kailangan niya yung kanyang signet. Kailangan niya yung staff niya at saka yung cord niya. Kaya ipinagtanong niya ngayon, naku, saan na yung staff ko, yung signet ko? Kasi nga, yung signet, lang yun, ikaw lang ang merong ganong design. Wala nang iba. Kanya-kanyang design sila. Asan na yung harlot na nakaupo dito? There was no harlot in this place, sabi ng mga tao. Wala namang harlot dito Hindi, dito ko siya nakita, dito ko siya na-meet eh. Yung harlot nandito sa may roadside sa Timna, dito ko siya walang tumatambay dito.
Kasi ganun ang mga harlot, tumatambay lang sa gilid. No? Verse 22, so he returned to Judah and said, I cannot find her. Hindi ko talaga mahanap, Judah. Sorry. Also, the men of the place said, there was no harlot in this place. Sabi rin ng mga tao ron, pinagtanong ko na hirap na ako, pagod na pagod ako, Judah. Sabi ni Hira, wala akong makitang harlot doon. Ipinagtanong ko na, ang haba-haba ng team na, ilang kilometro lang nilakad ko, hinanap ko yung babae, wala doon. Verse 23, then Judah said, let her take them for herself, lest we be shamed, for I said this young goat, and you have not found her. Hayaan mo siya na kumuha sa akin, kasi mapapahiya tayo. No? Sabi ni Judah, lest we be shamed, mapapahiya tayo. Siya na lang ang kumuha ng goat. For I said this young goat, and you have not found her. Pinapadala ko sa kanya ang goat na to, pinadala ko sa iyo, pero hindi mo nakita, di ba? Hayaan mo siya na lang kumuha sa akin kasi para baka mapahiya pa tayo. Verse 24, and it came to pass about 3 months after that Judah was told, Tamar, your daughter-in-law, has played the harlot. So after 3 months, nakarating kay Judah. Kasi nga, yung mga tao ng mga chismoso, hanggang ngayon, yung buhay ng tao, alam nila. Ngayon, itong buhay ni Tamar, alam ng mga kapitbahay, alam ng mga tao, kahit layo-layo ang bahay. Alam ko yung ganong style kasi nakarating na ako sa bundok. Ganun ng mga tao, alam niya, ba't alam na nangyari, ang layo ng bahay na na. Alam ang chismis. So after 3 months, buntis yung daughter-in-law mo. Si Tamar has played the harlot. Furthermore, she is with child by harlotry. She played the harlot, and ang malala pa doon, buntis pa siya. O, yun pa ang storya. Naku, itong si Tamar, she played the harlot, at ang malala, buntis pa. So Judah said, bring her out and let her be burned. Ilabas niyo siya. Tapos, sunugin niyo siya dahil kasalanan yung ginawa niya. Kasi nga, ibig sabihin ito, engaged siya kay Shelah. Pero nga, hindi nga niya binigay si Shelah, di ba, ni Judah. Kaya, si Tamar, she was judged by the people. Kasi nga, kailangan mabuntis siya ng isa sa mga anak ni Judah. Pero, since hindi si Shelah, sino nakabuntis sa kanya? So, harlotry yun, sa tingin nila. Verse 25, when she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, by the man to whom these belong, I am with child. Nung inilabas na siya ng bahay, she sent to her father-in-law. Pinadala niya, saying, by the man to whom these belong, I am with child. Kung sino ang may-ari na itong mga gamit na to, ito ang tatay ng anak ko, ng pinagbubuntis ko. And she said, please determine whose these are. The signet, the cord, and the staff. Tingnan nyo, kanya itong staff na to. Kilala nyo itong staff na to, di ba? Itong signet, kilala nyo ba to? Itong cord. So Judah acknowledged them and said, she has been more righteous than I. Mas maayos pa siya kaysa sa akin. Mas tama siya kaysa sa akin. Because I did not give her to Shelah, my son. Hindi ko sa kanya binigay si Shelah. And he never knew her again. Ano ibig sabihin, he never knew her again? Once lang nangyari that he went into Tamar dahil hindi niya alam. Okay? Hindi niya alam. Kung alam niya, hindi siya, kung alam ni Judah na daughter-in-law niya yon, hindi niya tatabihan yon. And he never knew her again. Naintindihan niyo? Ulitin ko ha. He never knew her. Hindi na niya tinabihan. Once lang niya tinabihan si Tamar. Ulitin ko. Now it came to pass at the time for giving birth, manganganak na. Okay, manganganak na si Tamar. That behold, twins were in her womb. Pinagbubuntis niya pala ay kambal. So, ang ipapanganak niya ay kambal. And so it was when she was giving birth that the one put out his hand
So, nung manganganak na siya, may palabas ng isang bata. Ngayon, meron isang bata, isang baby, dalawa kasi yun, inilabas yung kamay. That the one put out his hand, and the midwife took a scarlet thread and bound it on his hand, saying, this one came out first. Pag may lumabas na isa, ibig sabihin yun ang una. Kaya nilagyan niya ng scarlet thread as a proof na ito ang panganay. Kasi importante nga kung sino yung panganay. Na? Nung time na to, importante yung mga panganay. Verse 29. Then it happened as he drew back his hand that his brother came out unexpectedly. Ngayon, yung bata na yung baby na inilabas niya yung kanyang kamay, nilagyan ng thread, ipinasok niya ulit yung kanyang kamay. Ngayon, iba ang lumabas, yung kanyang brother. Yung isang bata na walang thread na red sa kamay. That his brother came out unexpectedly and she said, how did you break through? Paano ka nakalabas? Ang panganay, itong may tali sa kamay, ba't ikaw ang nauna? The breach be upon you, or this breach be upon you. Therefore, his name was called Perez. Perez means breach or breakthrough. Afterward, his brother came out, who had a scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah. Zerah yung may scarlet thread sa kamay. Zerah means shining, dawning, or brightness. Si Jesus from the lineage of Judah, at dalawa ang pinanganak, di ba? Dahil kambal. So, si Jesus associated siya kay Perez, Judah and then Perez. Yung panganay, yung may red thread, si Zerah, kahit panganay siya, hindi sa kanya galing yung lineage ni Jesus, kung saan associated si Jesus, kundi kay Perez. Kasi importante yung birthright. Dito sa mundo. Okay, dito sa mundo, importante ang birthright. Dahil, seniority, no? Pero kay Almighty Father, isang beses niya tayong ginawa. Sabay-sabay niya tayong ginawa. Kaya in heaven, lahat tayo may birthright. Lahat tayo panganay, tayong mga tao. Dahil isang beses niya tayong ginawa, sabay-sabay. Kaya nga, at the last days, sabay-sabay din ibibigay sa atin ang ating reward. Ngayon, dito sa mundo, balik naman tayo dito sa mundo, no? Hindi importante kung panganay ka, or pangalawa ka, o pangatlo ka. Ang importante, kung sino yung nagtitiwala kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He is our real Father. He created us. No? Kaya yung iba dyan, pangalawa lang ako, hindi ko importante, pangatlo ko, hindi ko importante. Huwag kayong malungkot. In our Father's eyes, we are all panganay. Lahat tayo, panganay, lahat tayo may birthright. In our Father's eyes, kasi nga, isang beses lang niya tayo ginawa, sabay-sabay tayo. Yun nga lang, dito sa mundo, hindi tayo sabay-sabay ipinapanganak. May nauuna, and then another batch na naman, and then another batch na naman, tapos babalik kay Almighty Father, tapos may ipapanganak na naman another batch. Kaya nga sabi ni Almighty Father, go forth and multiply and subdue the earth. Padamihin nyo ng padamihin yung tao. Sige, yung mga ginawa ni Almighty Father sa heaven na souls, yung mga flames of fire, para maging tao na sila lahat. Ha? At makaranas ng trials and tribulations. And then, mapapurified. Pag na-purified, babalik kay Almighty Father. Yung mga tao na hindi na-purified,
or the wicked people, or those who trusted in the things of this world and not the Almighty Father and Jesus Christ, yung kanila namang soul mapupunta sa eternal damnation. So, tayo ay dumadaan sa sift, no? Sinasala tayo, sinasala. Bago tayo ipanganak dito sa mundo, si Almighty Father, binibigyan niya tayo ng heads up. O, bababa na ikaw. Ikaw naman, next batch. Alam nyo na, kayo ang gagawin ninyo. Pero pag pinanganak tayo dito sa mundo, nakakalimutan natin. Alam niyo, Almighty Father, makakalimutan ninyo ang bagay na itinuro ko sa inyo. Dahil, paano ba explain to? Makakalimutan ninyo ang mga bagay pag pinanganak kayo sa mundo. Pero huwag kayong mag-alala. May mga prophets ako doon, sabi ni Almighty Father, pinadala ko si Jesus Christ. Kaya makakabalik kayo. Yung mga tao, dahil nakaranas sila ng magagandang buhay dito sa mundo, nakalimutan nila si Almighty Father. Nakalimutan nila magtiwala kay Almighty Father. Maraming pinadala si Almighty Father ng mga prophets, ng mga teachers, at higit sa lahat, ipinadala si Jesus Christ to remind us. And we have the Holy Spirit also. Pero yung mga tao, nagiging kampante na sila mabuhay dito sa mundo. Natuwa na sila dito sa mundo dahil they were blinded by the evil one. Binulag sila ng mundo na to. Kaya hindi na nakabalik yung iba kay Almighty Father. Pero tayo, we still have time. Dahil yung soul natin nasa body pa natin. Ngayon, pag yung soul natin wala na sa body natin, wala nang kwenta yung body natin. Ang importante kay Almighty Father, yung soul. Naintindihan natin? Dahil yung soul natin, hindi nasisira yon. Yun nga lang, yung soul natin, pag yung Almighty Father makakapunta, we will experience blessings and the joy, no? For all eternity. Pero yung soul na mapupunta sa impyerno, hindi naman din mamamatay yan. Nandun lang sa impyerno and eternal damnation. No? Alam natin damnation, di ba? Eternal. Habang buhay. Ano ang kabaligtaran ng eternal damnation? Everlasting life. So, ano ba ang gusto natin? Yung everlasting life ba o eternal damnation? To have it or everlasting life, ano ang kailangan natin gawin? Trust in the name of Jesus Christ. Is the only Redeemer. Ngayon, kung hindi ka nagtitiwala kay Jesus Christ as He is the Son of God, that He is also God like the Almighty Father, that He is the one writing our names in the book of life, sa eternal damnation ka mapupunta. And what about the prophets na nagkwento sa'yo na mali ang turo? Sisisihin mo ba yon? Nasa impyerno rin yung mali ang turo. Nasa impyerno yung mga nagtuturo sa inyo ng mali na si Jesus Christ ay tao lang. Nasa impyerno sila. Susunod, gusto mo ba doon? Ha? Sa impyerno? O magtitiwala ka kay Jesus Christ? Kaya nga itong nangyari kay Judah, meron siyang separate na story para ipakita sa atin na yung mga tao hindi perfect. Kahit na yung lineage na pinanggalingan ni Jesus Christ, na kung saan siya identified, hindi perfect. Sino lang ang perfect?
Si Jesus Christ. Naiintindihan natin, Iska? Naiintindihan ko sa sarili ko. Kaya dapat, makuha natin ang ating birthright. Believe in Jesus Christ. Trust Him, the only begotten Son. And Jesus Christ is our friend. Real friend. Kasi sa mundo na to, may kunyari, friend ka. Hindi mo naman friend. Hindi ka naman talaga friend. Niloloko ka lang, or minamanipula ka lang, kunyari, friend kayo, pero kinaingitan ka, may mga ganong klaseng friend. Pero si Jesus Christ, ibang klaseng friend, ibinigay niya ang kanyang buhay for His friends. Jesus Christ is also amazing like our Father. He is powerful like our Father. Nakikita niyo na yung power ni Jesus Christ. Kung hindi niyo pa rin nakikita hanggang ngayon, you're being blinded by your false teachers and your false prophets. Kung hindi niyo nakikita yung power ni Jesus Christ. No other name but Jesus. At hindi natin kailangan ng mediator para kay Jesus. Kasi si Jesus, mediator kay Almighty Father. Meron kasi akong nakita sa internet na naman. May isang millennial saint. Ang gagawin daw ng millennial saint na yon, magpe-pray daw yon. Tutulungan ka raw niya mag-pray kay Jesus. Bakit? Namatay yung millennial saint na yan. Namatay. Bakit ka tutulungan ng patay na yon? Si Jesus, He's alive. Bakit hindi diretso tayo kay Jesus? Bakit gusto niyo pang dumaan sa mga kung sino-sinong mga tao? Ha? Gusto niyo pang dumaan sa mga ano? Si Jesus Christ na nga ang mediator eh. Example, may business dealings ka, no? Ha? Nakikipag-business ka. Bakit dadaan ka pa sa mga maliliit na mga tao na tulungan mo ako para lumapit sa ating boss? Bakit kailangan? Ba't hindi ka lumapit sa boss mo? Hindi, malakas yun sa boss. Bakit? Paano mo nalamang malakas yun sa boss mo? Kung maayos na tao tayo, sa tingin mo, hindi ka papanigan ng boss mo kahit hindi ka dumaan sa mga ibang mga tao. Paano lang tayo magiging maayos na tao? Magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Kasi on our own, we are wicked. We are wicked. Kaya kung sino-sino ang tinatawag na pangalan ng mga tao dito sa mundo para masave sila. Pero tayo alam natin ang totoo. Ang tatawagan lang nating name, si Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. At si Jesus Christ, ipepresent niya tayo kay Almighty Father. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Dugo niya. Bakit magpe-pray ka pa sa mga taong namatay na? Namatay na sila. Hindi sila nabuhay. Si Jesus Christ, nabuhay siya. So bakit kailangan nyo pa ng mga ganong klaseng tao? Hindi ko maintindihan sa inyo. Hindi kaya ng utak ko intindihin ang mga ganong klaseng bagay. Dahil si Jesus Christ na, bakit dumadaan pa kayo sa mga kung sino-sinong tao na mga namatay na yun eh. Nabulok na. Si Jesus Christ, hindi siya nabulok. At siya ang nagsusulat ng names natin sa Book of Life. Hindi natin kailangan ng representative para kay Jesus. Hindi, kailangan makalapit tayo kay Jesus. Hanap tayo ng representative para kay Jesus.
Si Jesus Christ mismo, ini-encourage tayo na lumapit sa Kanya. Ha? Nakalagay dito sa Bible, di ba? Hindi niyo ba kayo nagbabasa? Magbabasa kasi tayo ng Bible. Naniniwala kasi kayo kasi sa mga sabi-sabi ng mga false teachers nyo or false prophets ninyo. Ngayon, huwag nyo kong paniwalaan, magbasa kayo ng Bible, hingin natin ang guidance ng Holy Spirit. At sabihin natin, Holy Spirit, Jesus Christ, I want to know our Father. Anong sabi ni Jesus? Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ina-encourage natin, lumapit kayo sa akin. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayo na napapagod na. Hindi nyo kailangan ng representative na kayo mismo lumapit kayo sa akin. Bakit kailangan pa ng hindi ka sabay tayo mag-pray para malakas ako kay Jesus. Malakas itong tao na to kay Jesus Kailangan kasama ko to. Hindi. Isa-isa tayong haharap. Isa-isa tayong haharap kay Jesus tsaka kay Almighty Father. Hindi natin kasama yung mga taong ito ang pinipray ko kasama. Ito yung tao na namatay na ho. Ito, dala-dala ko ang pangalan na to nung nagpe-pray ako sa inyo. Dito ako nagpe-pray para makalapit sa inyo. Hindi. Pagagalitan ka ni Jesus Christ, ni Almighty Father, shoot ka na sa impyerno ngayon. Anong sabi nito Jesus? Come to me all you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Take my yoke upon you and learn from me. Learn from me. Sabi ni Jesus. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Bakit pupunta pa tayo sa iba? Si Jesus, gentle and lowly in heart. Hindi nyo naiintindihan? For my yoke is easy, and my burden is light. Ini-encourage tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. Hindi sa ibang tao, ito po ang dinadasalan ko na santo. Hindi. Si Jesus ang nagsabi, I am gentle. Ha? And lowly in heart. Tatanggapin ko kayo. Makakaranas kayo sa akin ng kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. So bakit tatawag pa tayo ng ibang mga tao? Kilala nyo ba yon na kung gentle or lowly in heart yung mga taong santo? Oo, santo yun. Sino nagsabi na gentle and lowly in heart yun? Ha? Sabi-sabi lang yon ng mga taong gumagawa ng kwento. Ito na sa Bible to. Bible to. Ha? Salita ni Almighty Father to. At salita ni Jesus Christ. So sinasabi ninyo pag maliit na hindi totoo to, sinasabi niyo sinungaling si Jesus Christ. Sinasabi niyo sinungaling si Almighty Father. Hindi nagsisinungaling si Almighty Father. Hindi nagsisinungaling si Jesus Christ. Sino nagsisinungaling? Yung mga teachers ninyo, mga false teachers ninyo, tsaka mga false prophets ninyo. Sila ang sinungaling. At dahil doon, naniniwala kayo, mapupunta kayo sa impyerno. Ngayon, para ma-save tayo, kay Jesus Christ tayo nalapit. Siya ang ating dadasalan. Sa Kanya tayo magpe-pray. Sabi ni Almighty Father din yun. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Naintindihan natin? Hindi. Wala nakakaintindi.
Sa pagmamahal to ni Almighty Father sa atin at sa pagmamahal ni Jesus Christ. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin, si Jesus Christ. Kaya huwag kayong maniniwala sa nagsasabi na si Jesus Christ ay prophet lang. Hindi prophet lang si Jesus. May prophet ba na ipako sa cross? At yung blood ay precious? At may prophet ba na nasa Book of Revelation na Lamb of God? Nakasakasama ni Almighty Father? The throne of God and of the Lamb? Prophet ba yun? Ha? Sino yung nangigigil ako eh? Hindi nagbabasa ng Bible. At bakit naligaw ang mga tao? Bakit kayo tinuturuan ng mali? Yung mga false prophets, false teachers, possessed by evil spirit yon para mailayo kayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At kung maniniwala kayo sa kanila, mapupunta kayo sa eternal damnation. At sinasabi ko sa internet ito, sa mga tao, kung sino man na makakarinig, para malaman ng tao. It's time na malaman ng tao. Ha? At in the past, may nagsasabi na rin ng ganito, na nakakaintindi ng Bible, na binigyan ni Almighty Father ng wisdom and knowledge to understand the words of our Father and of Jesus Christ. Pero anong ginagawa ng mga tao? Sa mga tao na binibigyan ni Almighty Father ng wisdom and knowledge, anong ginagawa ng mga tao? Sinusunog, pinapatay. Yung padala ni Almighty Father ng mga prophets. Sinasabi nila kunyari na yun ay mga mangkukulam. Sinasabi nila, meron bang mga followers ni Jesus Christ na pumapatay ng tao? Wala. Kaya yung mga nasa history na pinatay yon kasi mangkukulam yun. Yung mga pumatay na yon, ng mga taong yun, mga demon-possessed people yon. Dahil pumatay sila ng tao, hindi utos ni Almighty Father ang pumatay ng tao. Pag pumatay ka ng tao, you are possessed by evil spirit. At pag nagsalita ka ng masama sa kapwa-tao mo, possessed by evil spirit ka. At pag nagsinungaling ka, you are possessed by evil spirit. Lahat ng wickedness. Dahil lahat ng wickedness, it's by the evil one, by the wicked one, by the liar, the father of all lies. Si Lucifer. Let's go back to our Father through Jesus Christ. He is the only Savior. No one else but Jesus. Thank you, and God loves us all so much.